Ayan, isang magandang araw sa ating lahat. Welcome sa asignatura nating pagsasalin sa kontekstong Pilipino. Ngayong araw ay tatalakayin natin yung mga hakbang sa pagsasalin. Tulad nga ng sinabi natin dun sa una at ikalawang aralin, no, na ang pagsasalin ay hindi isang upo ang gawain, no? Ibig sabihin, kapag umupo ka, tapos translate mo siya, sinilip-silip mo sa dictionary, tapos na yon, no? Ibig sabihin may proseso tayong sinusunod kapag tayo ay nagsasagawa ng translation or ng pagsasalin. Para rin yang pagluluto, no? Baking, mga ganyan. Hindi puwedeng basta-basta na lang ilalagay sa kaldero o di kaya kawali lahat ng sangkap na walang prosesong sinusunod, walang measurement 'no, o walang tamang pagtatadtad dun sa mga gulay. Kailangan lahat ay may paghahanda 'no, kailangan lahat ay naiproproseso, lahat ay naido-double check 'no. Kapag tayo'y nagluluto, tinitikman natin. Gano'n din sa pagsasalin o sa translation. Tinitimbang natin kung okay na ba yung ginawa natin 'no. So sige, punta tayo sa mga hakbang sa pagsasalin or, translation na tinatawag nga natin. Ayan 'no. So unang bahagi ay yung tinatawag nga nating paghahanda. Hindi ka puwedeng mag-translate 'no, hindi ka puwedeng, magsalin ng wala kang kahandaan. Ibig sabihin dapat ikaw mismo sa sarili mo prepared ka. So sabi nga natin dito yung tagasalin ay dapat una may sapat na kaalaman sa tinatawag nating linguistika. So ibig sabihin sa edad nating 'to dapat marunong na tayo ng English and Filipino 'no. Kailangan meron tayong sapat na kakayahan at kaalaman diyan sa dalawang wika na 'yan. Ikalawa ay dapat handa 'no at pamilyar tayo doon sa tekstong ating isasalin. Kaya nga sabi ko 'no, hindi hindi puwede na halimbawa, um, yung course natin ay chemistry or di kaya science related 'no, biology, physics, tapos bibigyan ko kayo ng article na pang-humanities. Hindi puwede 'yun 'no, puwede naman pero hindi lagit-lagi 'no, siguro pang-assess lang dun sa ilang mga aralin pero hindi nga siya sabing nating lagit-lagi kasi ano bang malay natin 'no? So gano'n din 'no, pagdating sa hinaharap. Halimbawa, um, nagtatrabaho ka, halimbawa engineer ka 'no, nagtatrabaho ka sabihin na natin sa government or nagtatrabaho ka sa ano DPWH, tapos na-assign ka sa translation 'no, kailangan yung ita-translate mong mga ano ay may sapat kang kaalaman 'no, kung ito man ay patungkol sa istruktura, sa paghahanda ng pagtatayo ng gusali, kahandaan sa pagdating ng sakuna tulad ng lindol 'no, so yung mga gano'ng bagay 'no na medyo technical. Okay. So sabi nga sa paghahanda kailangan habang binabasa natin yung teksto ay markahan na natin yung mga bahaging may kalabuan 'no. Aminin natin sa hindi 'no, dito sa translation kasi 'no, kinikilala nga natin dito yung hindi natin alam lahat 'no. Hindi tayo magaling sa lahat ng aspekto. May mga salita na hindi tayo pamilyar 'no, kaya inaamin natin 'yan sa simula pa lang kasi dito sa gawaing ito mahirap magmarunong 'no. Kasi malalagay din tayo sa alanganin 'no, lalo na kapag mali pala yung kahulugan 'no. Sabi nga natin yung kahulugan ano pa 'yan, masalimuot na usapin pa 'yan kasi merong denotatibo at konotatibong kahulugan 'no, yung direktang kahulugan at hindi direktang kahulugan 'no. Kaya kung feeling natin hindi natin naiintindihan yung salita, kilalanin na natin 'no. Ikalawa ay magsagawa ng pag-aaral doon sa background ng materyal 'no. Ibig sabihin, kilalanin natin kung sino yung author. Mahalaga yon 'no, kasi 'di ba sabi natin, lahat ng teksto ay may layunin, objective 'no, nung sila'y sinulat. So dun sa pagkilala natin sa author,
sa may akda, nakikilala na rin natin kung ano yung objective ng author, ano yung ideology na meron siya, ano yung kanyang perspective, ano yung kanyang stand, no? At doon natin na conclude kung ano yung kanyang mga kinuha, no? Bakit niya sinulat itong teksto na ito, no? Ikalawa, ano yung kalagayan habang isinusulat yung teksto? Lalo na kapag tayo ay nagtatalakay or nag-uusap hinggil doon sa tekstong historikal, no? Halimbawa, kumuha tayo ng mga tekstong isasalin natin na ito ay naisulat nung panahon ng Kastila, no? At nakita natin na yung author nito pala ay isang bahagi ng samahan ng mga Katipunero, no? So yung mga gano'n na nakikita natin niya, kaya pala medyo agitated yung pagkakasulat nito, kaya pala medyo nationalistic yung ano 'no, talagang very revolutionary yung tono nung wordings dito sa tekstong ito ay kaya naman pala Katipunero yung nagsulat, kaya naman pala panahon ng digmaan ito 'no? At yun 'no, na babalanse natin at tayo rin sa sarili natin na paghahandaan natin kung paano natin siya ita-translate 'no. Kasi tulad nun 'no, nung mga tekstong yun sa atin na nanggaling na very revolutionary, nationalistic, agitated. So 'pag ita-translate mo siya dapat yung emotions na nandun sa tekstong yun, gano'n na gano'n din 'no, yung pagkakasalin mo. Kung gaano yung gigil, yung angas, yung tapang, gano'n din. Kasi kapag hindi mo na-translate yung gano'ng klaseng emotion, sasabihin nga natin na hindi successful yung translation na ginawa mo, okey? So, layunin sa pagkakasulat, kultura ng tekstong sinalin, at dahil sa pagkilala sa mga bagay na ito, nakikilala natin kung para kanino ang teksto. Mahalaga kasi yun, na bago tayo magsalin, alam natin kung sino yung target audience natin dun sa text, 'no? Halimbawa, balikan natin yung isang senaryo na halimbawa, naka-graduate na kayo ta's nagtatrabaho na kayo sa DPWH, mga gano'n 'no, nasasangay kayo ng gobyerno, binigyan kayo ng translation work. Para kanino yung tekstong isinasalin niyo? So halimbawa, manual ng pag-iingat pagdating ano 'no, kapag may sakuna, lindol 'no. So, very technical 'no, sabihin natin yung mga salitang nandoon. Ang target audience mo lahat 'no, nagsisimula doon sa mga, um, sabihin natin kung gusali yan, nagsisimula doon sa mga taong nasa loob 'no, yung mga nagtatrabaho, mga nag-oopisina dun, mga tenant dun, mga nakatira, security guard, janitor, dapat alam nila kung anong gagawin nila sa ano 'no, sa panahon na dumating yung lindol, nasaan yung fire exit, saan sila lulusot, saan sila lalabas, anong gagawin. So, anong klase ng words yung gagamitin mo sa paglikha ng translation na yon 'no. So, gagamit ka ba ng mga highfalutin words, gagamit ka ba ng mga masyadong malalim na Tagalog, yung mga gano'n 'no. So, kinikilala mo kasi 'no kung dapat ano 'no, dapat lahat 'no, dapat inclusive yung words na gagamitin mo 'no. So, nasasagot mo kung para kanino ang teksto. So, next. So, sabi nga natin 'no, maliban dun sa paghahanda ay bahagi rin yung pagsusuri habang binabasa yung teksto. So, unang-una kapag nagbasa tayo dapat maingat tayo sa pag-aaral sa mga keyword 'no. Tulad nga ng sinabi natin kanina dapat minarkahan mo na yung mga part na medyo hindi ka sure 'no at or hindi mo talaga alam. Ikalawa ay pag-ukulan ng pansin ang pagkilala sa simula at wakas ng teksto sapagkat nandito kasi yung main idea o yung tinatawag nating paksang diwa. Halimbawa, 'no, kadalasan sa essay, dun sa paragraph nasa first 'no, yung main idea, first sentence yon. So, dapat kapag nag-translate ka nandun pa rin sa
kung nasan yung puwesto 'no, o nasa first sentence man 'yan nung paragraph, dapat nandun pa rin natin makikita 'yan 'no. So, tuklasin kung ano yung ipinahihiwatig ng mga ginamit na cohesive devices pang-ugnay 'no. Sabi nga natin dito, hangga't maaari sa translation, walang salitang dapat mawala 'no, wala ano. Kaya kailangan aralin natin yung ano 'no, yung mga salita kasi hindi sila linagay diyan ng walang dahilan 'no, lalo na yung mga salitang pang-ugnay. So, kilalanin yung pinakamahalagang bahagi katulad na lang nung pagkilala natin sa main idea. Kasama din dito yung pagkilala dun sa pinaka-highlight nung essay or nung text 'no. Kalima, bigyan ng angkop na katumbas sa wikang pagsasalina na may diin habang binibigyang halaga ng may akda 'no. So, tulad na lamang din nung pagkilala natin dun sa pinakamahalagang bahagi, dapat 'no, tumbasan natin yung binibigay na diin 'no. Halimbawa, dun sa part na talagang nandun na yung tawag nito, conclusion nung author 'no. So, ano na medyo pino na yung pagkakalatag niya ng kanyang ideya kasi conclusion na yun, eh. Dapat kapag ita-translate natin siya, ito yung sasabi natin na kung paano siya prinesent, kung paano siya pinararamdam, paano yung conviction niya dun sa mambabasa, gano'n mo rin siya ibinibigay 'no, at inaalam ang lahat ng pangyayari at kalahok. So, ibig sabihin, kung ito nga ay lalo na kapag ito ay isang historical na teksto 'no, lahat nung dates, lahat nung mga pangalan, kung nobela yan lalo't lalong kailangan mong i-translate yan 'no. Ibig sabihin lang 'no, wala tayong iiwanang datos. Kung ano yung prinesent na datos, magiging tapat tayo doon sa sinasabi niya at yun din yung ibibigay natin. So, pansinin pa yung iba pang kahulugan, mga matalinhagang kahulugan at mga tungkuling retorika ng mga salita, parirala, sugnay o pangungusap. Okay? So, tatlo nating bahagi ng ating mga hakbang sa pagsasalin ay yan. So, pagkatapos nating suriin yung teksto, dadako na tayo dun sa aktuwal na pagsasalin. Dito pa lang tayo magta-translate, no? So, yung una, paghahanda, ikalawa, pagsusuri o yung pagbasa natin doon sa text, at ngayon pa lang yung aktuwal na pagsasalin na sisimulan natin sa paglilipat o initial draft. O, di ba? Hindi agad-agad, guys. Okay? Draft muna. So, una, kapag tayo ay nagsulat ng initial draft, una, no, at isasabi ko sa inyo, nagaganap sa isip ng tagapagsalin. Ibig sabihin, kaya nga 'di ba, 2 weeks lagi yung deadline ni Ma'am Lai kapag siya ay nagpapa-translate kasi kinikilala ng gawaing pagsasalin ang pagmumuni-muni, 'no? Tulad nga ng sinabi natin kanina 'di ba, sinuri natin yung papel, binasa natin siya. So siyempre fresh pa yan sa utak natin. Hindi agad-agad tatalon ka na sa translation. Ang gagawin mo diyan is rest, 'no, magpahinga ka muna. Bakit mahalaga yung tinatawag kong rest? Kasi nakatutulong yun dun sa utak natin, sa brain natin na papalitawin niya lahat ng mga salita na dati pang nasa isip na natin na maaaring makatulong dun sa translation natin. So, parang kinakalkal nung memory natin yung mga words 'no, na puwedeng gamitin into translating that text. So, kaya mahalaga yung pagbibigay ng pahinga 'no, kasi siyempre 'pag binasa mo yung papel, subjective ka pa 'no. Pero once na nagpahinga ka, magiging objective ka na 'no. So, makikita mo na yung iba't ibang anggulo, may mga realizations ka na siguro yung part na yon hindi naman talaga yun yung gusto niyang sabihin. Ibig sabihin ano yun 'no, rhetorical pala yun or later on na-realize mo na yung text na binasa mo ay nang-uuyam pala 'no, di ka may tonong sarkastiko at hindi ka magpapatangay na ita-translate mo siya literal kasi na-realize mo na sarcastic pala yung tono ng text 'no. So yung mga gano'n 'no,
kailangan mo siyang timbangin sa isip mo. Tapos kailangan mo rin na kilalanin 'no, kung ano yung layunin. Kailangan mong tulungan yung sarili mo na hanapin yung mga salita na gagamitin mo para dun. Hindi lahat ng salita ay makikita sa internet. Hindi lahat ng salita ay kayang ibigay ng dictionary 'no. Tulad nga ng sinabi ko, depende 'yan doon sa layunin. Depende 'yan sa kung ano yung nafi-feel mo nung nabasa mo yung article, okay. So, dito na paglilipat ng kahulugan sa ikalawang lika, mga pamamaraang patalinhaga o panretorika sa simulaang wika, at mga anyong panggramatika ang gagamitin upang higit na masabi ang tamang kahulugan. So, after natin gumawa ng initial draft, dito naman tayo sa pagsulat ng first draft, no, ng unang burador. No, initial draft, tatalon pa lang sa first draft, no? So, after mong isulat yung translated text, basahin mo ulit ng ilang beses yung mga bahagi na feeling mo hindi ka kampante, no? Tignan mo ulit sa dictionary, basahin mo, i-edit mo, i-proofread mo, no? Walang pumipigil sa yung gawin 'yan kasi 'pag may ganyan kang feeling, tama 'yon, 'no? Panindigan niyo yung feeling, yung yung tawag nito, impulses niyo, yung gut feeling na sinasabi 'no, at pansinin niyo rin yung anyo, 'no? Kasi sabi natin 'di ba sa translation, kapag masyadong mahaba yung translated text na ginawa mo, mali 'yon. At kapag mas maikli siya compared doon sa original, mali pa rin yun. Kasi yung perfect or yung hindi yung perfect, wala nga pala tayong perfect 'no, or yung tinatawag nating tamang paraan ng pagkaka-translate nung text is dapat pantay lang siya doon sa original. Sabihin nating mas hahaba lang siya ng ilang salita, ng isang sentence, or di kaya iikli lang siya ng kaunting salita ng isang sentence, okay yon. Pero yung sosobra-sobra siya ng bawas, sobra-sobrang dagdag, hindi okay yon, 'no? So, ang borrador ng kanyang isinulat ay dapat lilitaw na natural o malinaw nang hindi tinitingnan yung simulaang lengguwahe. Sabi nga natin 'no, dapat yung ginawa mo can stand alone, 'no? Hindi mararamdaman nung mga mambabasa, nung readers, na yung ginawa mong text ay translated text. Walang dapat gano'n na emotion, wala dapat gano'n na conclusion 'no. Kailangan nararamdaman nila na napaka-natural lang nung pagkakasulat mo. And next, kailangan mong iwasto yung mga nawawalang impormasyon 'no. Halimbawa, naramdaman mo na may kulang sa text dun sa original text. Halimbawa, may kulang na date, may kulang na detalye, may nakalimutan lang na ilang salita, ilang pang ano 'no, ilang problemang panggramatika 'no, nagkamali lang sa paggamit ng is at are dun sa translated text mo, ayusin mo na 'no. 'Wag mo ng bitbitin yung mali doon papunta dun sa translated text mo. So ngayon, after mong gawin 'yan ay aayusin na natin yung ating first draft o yung tinatawag nating unang borrador. So kailangan 'no, or suggested natin na mas mabuti kung hindi galawin yung draft ng 1 o 2 linggo. Pero siyempre dahil isang semester lang naman tayo, so okay na yung 5 araw, 3 araw, okay na yon 'no. Kasi sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng ibang perspective 'no, ng ibang pagtingin dun sa ating ginawa. So, masasabi natin 'no, at mache-check natin kung talagang okay ba yung nagawa natin. 'Di ba sabi ko nga, paulit-ulit nating sasabihin sa asignaturang ito, hindi ito isang upuan lang. At siyempre, 'wag mo siyang ipasa ng, "Okey natapos ko na yung first draft, okey na 'to ma'am, magsa-submit na po ako." Maniwala kayo't sa hindi, patulugin niyo muna. Kasi
kinabukasan 'pag nagising ka at minasa mo ulit, mare-realize mo kung gaano kapangit yung gawa mo, ano yung mga gusto mong i-edit. Bakit gano'n? Ay dahil nga siyempre nung unang araw na matagumpay ka na nagawa mo siya, siyempre ano ka pa nun, eh, pagod ka, nag-effort ka, so feeling mo okey na yon 'no. Kumbaga subjective ka dun sa feeling na, "Papasa na yung papel ko, tama yan." Pero sabi nga natin 'di ba, takes time to create another perspective. It takes time to be objective 'no. And within that time na nagpahinga ka, okey na 'no. Nakikita mo kung ano yung mga kakulangan mo doon sa paper mo. So, next step natin is yung pagbasa nung article or nung manuscript ng malakas, 'no? Kasi kailangan nating makita yung pagiging natural ng papel, 'no? At makikita natin yung mga bahaging masyadong may maraming salita, 'no? Na paikot-ikot natin, yung mga maling panggramatika, yung mga mali yung koneksyon, mali yung kaayusan, collocational clashes, malabo, hindi maintindihan, estilo. At tinitignan din natin yung kawastuhan ng kahulugan. So kung may nawala, may nadagdag. So kung nag-iba ba yung meaning, ito yung malala, yung nawala ng meaning, yung article natin. Next ay kung malinaw o lumulutang ba yung main idea natin o yung tinatawag nating pangunahing kaisipan, 'no? Mahalaga 'yon 'no, sabi nga natin, eh, ito yung nagbibitbit kasi nung layunin nung article natin, nung manuscript natin. So kung nawawala yung main idea na 'yan, ano na 'no, para saan or nawawalan parang nawalan ng spinal cord nung backbone yung ating paper 'no. So kailangan maayos yung pagkaka-translate natin diyan. So after nun, 'di ba? Pagkatapos mong gawin, basahin, isuri, isalin, hindi pa natatapos ang lahat ng tiyan. Dadaan pa yan dun sa process na tinatawag nating evaluation. Okay? Evaluasyon ng pagsasalin. So, paano natin ginagawa yung tinatawag nating evaluation? No? So, una, kailangan nating ipaghambing yung salin dun sa original. So, paano natin ginagawa yun? So, unang-una, 'no, bakit natin ginagawa yung evaluation? Ang layunin nito ay para tignan kung parehas ba yung nilalaman nung impormasyon nung dalawang papel, 'no? Yung translated at yung original. So, hindi dapat pareho ang salin sa forms, 'no? At kung nakikita hindi dapat parehas yung, tinatawag nating paibabaw na istruktura, mga salitang parirala, sugnay, pangungusap na sinasalita ng simula ang wika. So 'pag hindi nagkaparehas 'yan, yari tayo 'no, uulit tayo 'no, lalo na kapag, technical translation siya kasi kapag literary minsan napapatawad pa dahil may tinatawag tayong ano, eh, 'no, writer's license 'no, lisensya ng manunulat. Pero 'pag technical, hindi ka puwedeng magkamali ng ganyan. So, una 'no, maliban dun sa paghahambing, yung pagdo-double check mo lang, yung pinakagamit na pag-evaluate ng translated text ay yung tinatawag nating back translation o baliksalin. Eto sa amin masasabi ko talaga 100% okay 'to, lalo na kapag technical translation. Kasi ito yung proseso na ibabalik mo yung sinalin mo doon sa original niyang language. So for example, yung original ay, "What is your name?" So sinalin mo siya, "Anong yung pangalan?" O, "Anong pangalan mo?" So literal rendering, iba ito yung ano, yung ibabalik mo siya doon ng literal sa kanyang translation 'no, baliksalin, "What the your name?" Ngayon, 'pag create mo siya ulit ng baliksalin, lalabas na, "What is your name?" So tama naman yung ginawa mong translation 'no. So dito yon 'no, nakikita kung bumabalik ba siya doon sa original text, doon sa original idea. So napaka-effective nitong back translation. Ito naman yung pinakamasaya na
evaluation, 'no, yung pagsubok sa pag-unawa. Kasi kukuha tayo ng tao na tutulong sa atin para sabihin kung tama ba yung ginawa natin. So yung layunin nito ay para malaman kung yung salin ay naiintindihan ba ng wasto nung reader, 'no. So tinatawag natin siyang tester at respondent, 'no. So higit mabuti kung yung tester ay hindi yung taong nagsalin. Siyempre naman 'di ba, kayo na nga yung nagsalin, kayo pa yung mag-e-evaluate. So hindi 'no, hindi siya. So hindi ko rin sina-suggest na yung tester niyo ay yung kaklase niyo, tropa niyo, best friend niyo. Bakit? Hangga't maaari kumuha kayo ng tester na walang kinalaman sa subject natin o walang direktang relasyon sa inyo. Huwag kayong kukuha ng jowa niyo, 'no. Bakit? Bakit hindi puwede yung mga yun, ma'am? Kasi kapag nagpabasa kayo ng gawa niyo sa kanila, magiging mabait sila sa pagbibigay ng comments and suggestion dun sa ginawa niyong papel. Halimbawa, kung nakisuyo ka doon sa best friend mo, "Friend, pabasa naman ako nitong translated article ko sa subject ko na pagsasalin kay Ma'am Lai. Tas sabihin mo sa'kin kung naiintindihan mo ba o hindi." Siyempre best friend mo 'yun, babasahin niya. "Oo besh, naintindihan ko siya, ang galing-galing mo talaga. Okey na 'to, pasa mo na 100 ka." Siyempre takot silang masaktan yung damdamin niyo, takot silang maging honest sa inyo o kahit kung lalo na kung jowa mo 'yan 'no, "Babe, pabasa nga ako nitong paper ko." "Sige babe, babasahin ko." Eh, siyempre takot na takot yung jowa mo magalit ka 'no, ayaw niyang maging honest kasi nga alam niya rin na pinagpaguran mo yung paper na yun, ilang araw kang nagpuyat para dun sa papel na 'to. Siyempre hindi siya magsasabi ng totoo, sabihin niya, "Okey naman, maganda naman, ang galing-galing mo." 'No? So bottom line, kumuha kayo ng taong may galit sa hindi, joke lang. Kumuha kayo ng taong 'no, wala talagang kinalaman. Sabihin na natin, matanda niyong ate 'no, um, matanda niyong ate, ate na nga, 'no. So ate niyo, sorry, ate niyo, yung pinaka-eldest sabihin natin kasi nagwo-work na siya, tapos na siya sa pagiging student, 'di kayo close, yung gano'n. Kuya mo, kuya mong nagwo-work o di kaya si papa, yung mga gano'n 'no, yung hindi nila alam, wala silang ideya dun sa ginagawa natin. So after mo silang ma-convince na sila yung maging tester mo, dapat alam niya na hindi siya yung sinusubok kundi yung salin 'no. Paliwanag niyo sa kanila na, "Basahin mo 'to." Sabi mo, hindi 'pag binasa mo 'to at hindi mo naintindihan, hindi ibig sabihin nun tanga ka o bobo ka 'no. Ibig sabihin lang nun mali yung pagkakasulat ko, okey? Paliwanag niyo yung gano'n kasi baka feeling nila pinagtitripan niyo sila 'no, na pinapabasa 'to sa'kin kasi gusto niya malaman kung kaya ba ng utak ko 'to, kung bonak ba ako o hindi. So walang gano'n, okey? Yung salin ang sinusubok, hindi yung tao, okey? Itinatala ng tester ang lahat ng sagot ng respondent 'no, so take down note niyo lahat nung mga sinasabi niyang hindi niya maintindihan at magsagawa ng ebalwasyon ang tester at ang tagasalin. So after nun, ipasalaysay natin sa kanya 'no, yung materyal na binasa. Kailangan kasi maging maliwanag sa kanya yon 'no. Maganda nga diyan yung bago niyo pabasa sa kanya yung papel, ipaliwanag niyo sa kanya na, "Oh, yung papel na ito about ito dun sa manuscript ng paghahanda kung may lindol o di kaya itong papel na ito ay about ah, sa turismo, about ito dun sa history ng simbahan natin." Yung mga gano'n, para rin meron siyang background about dun sa text 'no. At dun sa pagtatanong dun sa salin, maging handa tayo dun sa pagtanggap dun sa sinasabi niya. Kung sinabi nung reader na, "Wala akong naintindihan, ang labo," ganyan, ganyan. Huwag niyong awayin na,
Ba't mo naintindihan, binasa mo ba? Wala kang comprehension. Huwag yung ganunin, guys. Maging mabait kayo na tumanggap ng puna, okay? Huwag niyong huwag niyong tawag nito, sasalubungin. Kung sinabi niya na, "Hindi ko naintindihan," ganito, ganyan, sasabihin niyo, kumbaga mag-e-effort kayo na i-explain, wag. Kasi dapat the article can explain itself, 'di ba? Ang target nga natin dito can stand alone, yung tipong kahit wala ka, dapat naiintindihan siya kaagad nung reader. Ngayon kung hindi niya talaga naiintindihan, honest talaga yun na may mali dun sa ginawa mo, okay? So dapat yung impormasyon, yung tema, yung detalye ng akda, lahat ay nakikita niya yan, especially yung goal, no, yung objective. Dapat sumasang-ayon siya dun sa teksto, dapat hindi siya sumasang-ayon dun sa teksto, dapat naa-attain natin yung goal natin doon sa article o dun sa manuscript. Okay? So, next natin ay yung pagsubok dun sa pagiging natural ng wikang ginamit sa salin. Sabi nga natin, di ba, dapat kung binabasa natin siya, natural, no? Kung paano siya present ng author into his own words, ganun ka rin. No? So, ang layunin nito ay upang tiyak na ang anyo ng salin ay natural at nagbibigay ng estilo. So, dapat madaling basahin, malinaw ang mensahe. So, handa tayong maglaan ng panahon para basahin ng mabuti, no? So, basahin ng reviewer yung buong translated text. Tingnan natin yung kabuuan na mensahe ng article, markahan yung review, mahirap na basahin at hindi malinaw. So, balikan natin yung mga bahaging minarkahan ng ating kaninang reader. At kung meron siyang maibibigay na mungkahing words, salita, mungkahing phrases, text, no? Tanggapin natin yun. Dahil sabi natin, maaring tama siya kasi siya yung reader. Okay? Tayo, translator tayo or tagasalin. So, pagsubok dun sa gaan ng pagbabasa o yung readability test, alam ko nakaka-relate kayo rito kasi minsan may mga libro na sabi natin, yung tawag natin yung so deep na sinasabi natin o yung sabi nga natin na sa sobrang lalim, ang hirap niyang intindihin. No? So, may mga ganun talaga at dapat hindi tayo maging ganun hangga't maaari. Kailangan tayo ay reader friendly, no? Ibig sabihin, nababasa tayo ng payapa, ng maayos ng ating mga reader, no? So, pati bahagi ng readability test ay yung anyo o ng format ng ating papel. So, dapat yung mga usapin ng margin, yung double space, single space, bantas, baybay, lahat ng yan ay bahagi ng tinatawag nating readability test, no? Halimbawa, yung thesis natin, no? 'Di ba sa thesis, kapag tayo nagsusulat ng thesis, ang laki ng margin, no? Hindi ano yan eh, 1.5 margin ata yan o normal margin. Pero malaki yung margin, no? Tapos double space, Arial 11 or 12, no? For short, ang lalaki talaga ng espasyo sa thesis. So, ma'am, bakit ganun? Imagine na lang natin kung yung thesis size 8 tapos single space. Kumbaga, ang hirap-hirap na nga ng dinidiscuss mo doon sa loob ng thesis mo. Tapos, ganun pa yung format ng paper presentation niya. Sinong magtsatsagang magbasa nun? Di ba ang target nga natin is maging maraming taong magbasa ng thesis natin na hindi lang siya nakatambak doon sa sa intellectual cabinet ng mga library. So dapat maayos siyang nababasa. So consistency test dapat may kinalaman sa nilalaman ng salin. So yung presentasyon din dapat mula simula hanggang wakas consistent tayo doon sa tinatalakay natin na goals and objective sa mga
tinatalakay nating idea, opinions ng original author hanggang sa atin na tayo bilang translator. So, kailangan consistent yung gawa natin. Okay?